Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa bagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang po natin itong PIDEA leaks kung saan inuugnay po si Miss Maricel Soriano na naman daw ni Pangulong Marcos na gumagamit daw na ipinagbabawal na puting pulbos. So ito, humarap to dito si Miss Maricel Soriano para pabulaanan yung kumalat na PIDEA leaks na inilabas ni Maharlika, na sinasabi nga raw na positive daw na talagang i-operate na dapat daw ng PIDEA para mahuli o masakote itong si Ferdinand Bongbong Marcos. So hindi pa siya presidente noong time na to, palipanahon to ni Pinoy. So noong mga panahon na yon, sinasabi na gumagamit na raw si Bongbong Marcos, kaya plano na sana siyang i-operate ng PIDEA, pero hindi natuloy dahil may humarang daw. Ngayon may lumabas na dokumento na sinasabing si kasabwat daw si Miss Maricel Soriano ni PBBM o ni Ferdinand Bongbong Marcos. So to, panoorin po natin itong balitang to, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin to. Sa Senado ang aktres na si Maricel Soriano matapos madawit sa kumakalat na PIDEA leak sa social media. Sa nasabing leak, idinawit ang aktres at si Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga noong 2012. Una nang natanong tungkol dyan ng Pangulo at tinawanan niya lang ito. Para sa iba pang detalye, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano na nga ba ang sinabi ni Maricel dyan? Go ahead. Ruth, iginiit nga ng aktres na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay si Soriano sa isang dokumento ng PIDEA na nag-leak sa social media. Nakalagay sa nasabing dokumento ang umano'y PIDEA Drug Surveillance Report kay Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condominium sa Rockwell, Makati noong 2012. Giit ni Soriano, wala raw katotohanan ang aligasyon. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa pagdinig ng Senado. Hindi naman daw napatunayan ang mga impormasyong sinasabi ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Inamin naman ni Soriano na siya ang may-ari ng condo unit sa Rockwell, Makati na nasabing dokumento. Pero naibenta na raw niya ito noong taong din yun. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ginisa ng mga senador si Morales dahil hindi nito maalala ang pangalan ng kanyang informant. So dun pa lang medyo pagdududahan ka nga naman. Ngayon, kung may informant ka at nasa Senate hearing ka, pwede mo naman ibigay yung pangalan niya sa executive session. Pero kung yung itatanggi mo kagad na hindi mo na maalala yung pangalan ng asset mo or ng informant mo, pagdududahan ka talaga. Lalo nang ganito, tinanggi na ni Miss Maricel Soriano na may kinalaman siya sa sinasabing paggamit daw ni Pangulong ni Ferdinand Bongbong Marcos ng mga time na yan. Kaya under surveillance, so i-operate na dapat itong si Bongbong Marcos. So dahil doon sa pagtanggi or pag-deny ni Maricel Soriano, medyo lalabo na yung mga ebidensyang sinasabi nilang na magsasabing gumagamit nga raw itong si Bongbong Marcos. So ang una naglabas ng mga dokumento niyan itong si Morales, na sinakyan din ni Maharlika. So idinidiin nga ni Maharlika doon na si Bongbong Marcos nga daw gumagamit. Ngayon, planong imbitahan ni Senator Bato de la Rosa itong si Maharlika para umattend dito sa Senate hearing ng magkaliwanagan na. So matapang yung mga sinagot ni Maharlika na pupunta raw siya. Yung nga lang, may mga kondisyon. So ano yung mga kondisyon na hinihingi ni Maharlika? Kailangan daw ipatawag daw muna si Ferdinand Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat daw unang ipatawag ng Senado, which is napakalabong mangyari yan. Never pong gagawin ng Senado na patawag ang presidente para sa isang Senate hearing.
Gaya nga na sinabi ko sa inyo dun sa nakarang video ko, si Erap nga na in-impeach, dumaan sa tamang proseso, hindi dumalo o hindi man lang nagpakita sa Senado para harapin yung impeachment trial niya. Si Bongbong Marcos pa kaya na inaakusahan lang na gumagamit at walang solid evidence na talagang magpapatunay na siya ay gumagamit. Diba? Doon pa lang napakalabo na yung hinihingi ni Marlica para dumalo siya. So doon pa lang masasabi natin hindi a-attend ito si Marlica kahit Zoom via online. Hindi ito a-attend. Pangalawang hinihingi niyang kondisyon ay magpaalam daw muna kay Uncle Sam, doon kay Biden, sa presidente ng Amerika kung papayagan siya kasi nga American citizen na po si Marlica. Hindi lang natin alam kung dual or talagang purely American citizen na siya. Kasi kung dual citizen siya, pwede pa siguro mapuwersa siya. Dahil katapano meron pa rin siyang Filipino blood na lumalabas sa dokumento. Pero kung pure American na siya, American citizen, medyo malabo. Kailangan talaga niyang humingi or kailangan munang humingi ng Senado natin ng approval or ng pahintulot mula sa Amerika na paatinin kahit sa online lang. Kasi kailangan pa rin mag-oath mag-oath taking si Marlica sa Philippine Embassy. Hindi naman kailangan niya umuwi dito ng Pilipinas. Kailangan niya lang pumunta ng embassy. Kailangan dun siya manumpa na talagang lahat ng sasabihin niya totoo. Kaya nga sabi ni Senator Bato de la Rosa, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, dahil kinukonsider mo siguro sarili mo as Pilipino ka pa rin kahit na American citizen ka na, dapat wala nang kondisyon. Kung para sa bayan talaga yung iniisip mo at hindi lang dahil sa gusto mo lang gumawa ng palita na puro kwentong ahas lang naman yung sinasabi mo, puro hearsay, pumunta ka kahit Zoom meeting. Hindi mo na kailangan ng approval, hindi na kailangan ng kung ano ng mga kondisyon. Kasi kung para sa bayan naman, bakit kailangan pa humingi ng kondisyon? Di ba? Hindi ka naman mapapano diyan kasi nasa Amerika ka na eh. Kaya nga pinayagan na diyan kahit Zoom meeting dahil alam nila pag umuwi ka ng Pilipinas, mas tataas yung risk na may mangyaring di maganda gaya ng sinasabi mo. So, kahit Zoom meeting, mag-oath taking ka lang sa Philippine Embassy sa Amerika, pwede na. Pero yun nga, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, dahil sa hinihingi niya mga kondisyon, mukhang suntok sa buwan. At malabong mangyari yun. So, kung sakali namang tablayin yung kay Pangulong Marcos na siya'y dumalo sa Senado, yung approval naman sa Amerika, medyo matatagalan naman yan. Siyempre, hindi naman yan uunahin ng Amerika. So, it takes time. So, talagang malabo pa sa sabaw ng puset yung hinihingi ni Marlica na kondisyon. Para kay Senator Jinggoy Estrada, puro hearsay lang ang mga sinasabi ni Morales. Delikado raw ito dahil nasisira ang pangalan ng mga personalidad na iniuugnay sa ilegal na droga. Di na rin mahanap ng PDEA office ang nasabing dokumento. Muli namang itinanggi ng PDEA na nag-i-exist ang dokumento. Natapos na ng Kaya nga, hindi na raw nag-i-exist yung dokumento kasi nga, yung dokumento na yun, hindi siya talagang naipasok sa system. Kumbaga, di ba, parang kailangan mo i-enter yan sa system. So, wala siyang control number. So, parang application form lang siya na sinulatan lang, pero hindi pinustro. Parang parang ikaw na nag-a-apply ng trabaho, nag-fill up ka ng biodata pero hindi mo ipinasa. Inilagay mo lang yung pangalan ng kumpanya, kung anong a-applyan mo, pero hindi mo itinuloy. Ngayon, sinabi, siguro napulot o talagang sinadyang gamitin lang yung form na yon para sa future plan. Gaya ng ginagawa ngayon dahil siguro nagpahula sila at nahulaan siguro na tatakbong presidente at baka nga naman manalo,
pwede nilang gamitin yung dokumento na yon labang kay Bongbong Marcos. So, nagtagumpay sila. Tama yung naging hula nila. Kaya ngayon, yun nilalabas nila. Yun nga lang, medyo sumablay lang ng konti siguro dahil isinama yung pangalan ni Maricel Soriano na idininay naman dahil nga condo unit niya yung ginamit na address kung saan doon daw ginagawa yung mga session nila na may kaugnayan din si Maricel Soriano kay PBBMs. So dahil nga idininay ni Maricel Soriano, medyo sumablay. Doon pa lang medyo medyo nabawasan na yung credibility, yung kumbaga ibig sabihin, yung tibay nung kaso medyo nabawasan na dahil nga idininay ni Maricel Soriano. Pero kung pinototohanan ni Maricel Soriano, medyo lalakas yun. Kaso idininay. So, lumambot yung kaso. Komite yung pagdinig nga kaugnay dito sa issue at humarap nga Ruth sa ating sa isang press con nitong si Senator De La Rosa at sinasabi nga niya na hindi pa rin naman off the hook nga itong si dati PDEA agent Jonathan Morales dahil kanina sa hearing sinabi rin kasi ni Senator Jinggoy Estrada na tingin niya para sa kanya mukhang si Morales din yung nag-leak nitong dokumento. Pero sinasabi ni Senator De La Rosa hindi pa nga off the hook si Morales kung mapatunayan na kung siya rin yung nag-leak nga nito kaya lumabas sa social media. Ruth? Camille, yung sinabi mo na natapos na yung hearing, yan ba ay sa araw na ito lang or magpapatuloy yan at baka may iba pang ipapatawag? Yes, Ruth, magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa susunod na linggo, May 13, Lunes yan. At hindi nga kasi nakadalo ngayong araw sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na sinasabi na siya raw umano yung pumigil nga dito sa operasyon na ito. So yun, pinalalabas din pala na yung dating Executive Secretary ni Pinoy, yun daw yung humarang para ilabas yung dokumento o ituloy yung operation na yun. Medyo nakakapagtaka, di ba? Alam naman natin, ang mga Aquino at ang mga Marcos mga mortal na magkaaway yan. So talagang hanggat maaari talagang sisiguraduhin o gagawa ng paraan itong mga dilawan, particular mga Aquino na wag makabalik sa pwesto ang mga Marcos. So bakit pipigilan ni Executive Secretary Ochoa, yung dating Executive Secretary ni Pinoy? Bakit niya pipigilan yun? Anong rason? Alam naman niya na kaaway na mortal ng amo niya ni Pinoy yung mga Marcos. Di ba dapat nga mas ipursu pa niya yun para lalong madiin at lalong hindi na makabalik sa pwesto. Since hindi nga pinigilan niya, so anong nangyari? Naging presidente si Marcos. So kaya kung iisipin nyo, di ba parang mali yata yung paratang na pinigilan ng Aquino, ni Pinoy administration yung operation para kay Bongbong Marcos. Di ba? Kasi kung talagang gusto nilang durugin yung mga Marcos, asa kanila na pwede lang i-operate ng todo-todo sa pamamagitan ng PDEA. Pero bakit pinigilan? So ibig sabihin, gawa-gawa lang yung kwento. So kailangan sabi nga ni Senator Bato, hindi pa off the hook itong si Morales na posible. Sabi nga rin ni Jinggoy, posibleng siya lang yung gumawa o siya yung naglabas ng dokumento na yan. So hanggat di umaatin pa si Paquito Ochoa, yung Executive Secretary ni Pinoy, hindi pa makukuha yung tamang yung mga impormasyon. So pag iyon idininay ni Ochoa, malamang sa malamang gumagawa o talagang itong si Morales at kasabwat niya, siguro meron ding partisipasyon doon si Marlica o baka lang hindi natin sigurado kasi paano nga naman siya nakakuha ng ganung impormasyon, ng ganung dokumento kung wala siyang kilala sa mga nagbigay o nag-leak ng dokumento na yon. So masasagot lahat yan pag lumabas na si Ochoa. So, yan yung kiniklaim ni Jonathan Morales. So, ine-expect ni Senator De La Rosa na sa susunod na hearing sa May 13 ay makakadalo na nga ito si dating Executive Secretary Ochoa at mag-send daw rin sila ng invite dito naman sa vlogger na si Maharlika na siyang unang nag-post sa social media nitong alleged documents na galing sa PDEA. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte.
So yun, ipatatawag na raw sa susunod na Senate hearing itong si Martica. So tingnan natin kung aatin siya, kung tatanggalin niya yung mga kondisyon na hinihingi niya bago siya atin. So abangan po natin yan sa mga susunod na araw. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.